para sa mga katulad kong OFW. Mag-ipon kayo para sa sarili nyo. Huwag nyong ibigay lahat sa pamilya. Kasi hindi kayo nakakasiguro na pag tumanda kayo at wala na kayong pera, aalagaan kayo ng mga yan. Katulad ng nangyari sa akin, nung wala na akong pera, halos kaaway na ang turing sa akin. Parang ang sama-sama ko na. Sige, hindi ka lang dyan. Hoy! Agad! Wala akong kumakain namin. Sige. Bawarin ka ganyan ganyan. I-live ko pa. I-live ko pa. Utang ina ikaw na. Wala ka ng barangay dali. Wala kami pakailan sa loob. Barangay ano? Wala ka barangay. Ayaw ka. Nakikita ka lang dyan. Baga ng ganyan mo kami parisang ka. Huwag yung baganyan yun yung nanay ko. Gusto natin ang video na yan. Tawag ang barangay. Kasi wala na akong maibigay. Kung ano-anong lahat ng pamangking ko, puro mga bastos. Alam nyo ba, lahat ng klase ng torture, naranasan ko dyan sa mga yan. Yung araw-araw, wala kang tsinelas dahil tinatago nila. Mga halaman ko, binubunot. Mga nilaban ko, binubuhusan ng sunrocks. Maliligo ka, papatayan ka ng tubig. Matapos ang 30 taon na pagpapakahirap sa ibang bansa, isang OFW ang umuwi noong 2019 dahil siya ay nagkaroon ng mild stroke. Ibinigay niya ang kanyang mga naipundar sa kanyang mga kapamilya at sa kanyang mga nag-iisang anak. Pero sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa, ayon sa kanya ay nakatanggap pa siya ng hindi magandang pagtrato mula sa mga taong ito. Ang ating exclusive na interview ay mapapanood natin ngayon. Ako po si Cleotilde Francisco, 53 years old. Single mother po ako. 30 years po ako sa abroad. 3 years na po akong nasa Pilipinas. 30 years po akong nagpakakuba sa abroad. Pinag-aral yung mga kapatid ko. Lahat tinulungan ko. Pero nung umuwi na po ako sa Pilipinas, wala nang mapala sa akin, nananakit na po. Tas kung ano-anong salita ang maririnig mo, pati yung anak ko, inano nila yan, yung binrainwash nila na wala akong kwentang ina, na kung ano-anong paninira ang sinasabi sa akin. Etong bahay po na to, naipundar ko to. Akong nagbayad ng lupa, pati yung bahay. Etong akong nagpagawa. Ang hinihingi ko lang ho, etong second floor. Second floor lang para yung 2 kwarto, mapaupahan ko. Meron akong pera para pambili ng pagkain. Dahil hindi naman ho ako umasa sa kanila. Ang sabi ng anak ko, pokpok daw ako sa Singapore. Tapos yung sira na daw ulo ko. Kasi nga, yung gusto ko lang muna, yung magkaroon ako ng sarili kong pagkakakitaan. Itong 2 pinto na 1,500 lang ang upa. Lahat ko ng ginagawa yung mga aso. Ewan ko ba, kahit hanggang ngayon tinatanong ko sa sarili ko, bakit galit na galit sila sa akin? Kahit nanay ko, tinatanong ko, bakit galit na galit sila sa akin? Kasi wala na akong maibigay. Kung ano-anong lahat ng pamangking ko, puro
mga bastos. Alam nyo ba, lahat ng klase ng torture, naranasan ko dyan sa mga yan. Yung araw-araw, wala kang tsinelas dahil tinatago nila. Mga halaman ko, binubunot. Mga nilaban ko, binubuhusan ng sunrocks. Maliligo ka, papatayan ka ng tubig. Utos daw ng mga kapatid ko kasi hindi daw ako nagbabayad ng tubig. Marami pa po. Alam nyo, isa lang ho ang ang pinagpapasalamat ko din sa pag-abroad ko. Nagkaroon ako ng napakabait na amo na hanggang ngayon hindi ako pinabayaan. Hanggang ngayon sumusuporta sa akin. Gustong-gusto nila akong paalisin dito. Bakit ako aalis? Akong nagpundar ng bahay na to. Wala ho akong alam kung ano. Yun lang ho, yung buhat nung wala na akong maibigay. Yung wala na silang mapala sa akin. Alam nyo yung anak ko, pinag-aral ko yan sa Lyceum, culinary. Pinapunta ko pa yan ng Amerika para mag-OJT dun. Lahat binigay ko. Tapos laging sasabihin, wala akong kwentang ina kasi hindi ako nagpalaki. Siyempre, paano ko siya mapapalaki? Nagtatrabaho ako. Yun ho kasi ang turo sa kanya, wala akong kwentang ina. Ang gusto ko lang naman ho, yung etong sa second floor. At saka alam niyo sa totoo lang, hindi naman na ho ako interesado dito eh. Paalis na ako talaga. Ang ayoko lang ho, yung nananakit sila. Nakita nyo naman ho yung video, di ba? Huwag mo kakailangan! Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! Huwag mo kakailangan! Bakit mo kukunin? Yung mga anak niya, napakababastos habang nandun siya nanonood. Tsaka sila, namihasa ng nananakit. Kasi yung nanay din ho niyan, meron din ho akong blatter dyan na binugbog din ako niyan kasama ng anak ko. Pinagtulungan ako ng mag-iina na yan. Yung yung tatratuhin nila ako ng tama, yung kahit wala na akong mabigay, yung hindi naman ako nanghihingi sa kanila eh. Nagtatrabaho ako. Buhat nung dumating ako dito, nagtatrabaho ako para sa sarili ko. Hindi ako nanghingi kahit kanino sa kanila. Gusto ko lang malaman bakit galit na galit sila sa akin. At saka meron ho akong para sa mga katulad kong OFW. Mag-ipon kayo para sa sarili nyo. Huwag nyong ibigay lahat sa pamilya. Kasi hindi kayo nakakasiguro na pag tumanda kayo at wala na kayong pera, aalagaan kayo ng mga yan. Katulad ng nangyari sa akin, nung wala na akong pera, halos kaaway na ang turing sa akin. Parang ang sama-sama ko na. Alam niyo kung maibabalik ko lang, nag-ipon ako para sa sarili ko. Hindi yung lahat ng kapatid ko pinag-aral ko. Lahat ako ang tumulong para makapag-abroad sila. Hanggang sa kahuli-huli ang pag-abroad ko, tumutulong ako sa kanila. Magulang ko, tinulungan ko yan. Pero nung wala na akong maibigay, para na akong basura. Para sa anak ko, sana masaya ka. Masaya ka sa mga ginawa mo. Sana hindi rin gawin ng magiging anak mo yung ginawa mo sa akin. Sa mga kapatid ko, sana gumanda ang buhay nyo. At dyan sa mga pamangking ko, yung mga ugali nyo, baguhin nyo. Hindi yung napakasasama ng ugali nyo. Alam mo kung ano ang sabi ng nanay nila? Hindi bali daw manakit ang anak nila, wag lang sasaktan. Tama ba yun? At saka yung yung napakabastos, grabe. Mga private pa nag-aaral yung mga yan, pero parang walang pinag-aralan, mga walang modo. Tsaka yung wag silang laging nananakot ng tao, na akala mo ang husay-husay nila at ang gagaling nila. Sa nanay ko, dapat wala kang yung pinapaboran. Pantay-pantay ang tingin mo sa anak mo. Hindi yung may paborito ka.
Tsaka yung dapat, di ba,